Let's talk about the grammar noun plus boda. You use this grammar for comparison when you are comparing two things. Sa English at Tagalog translation, pwede mo siyang makita sa dalawang format. And yung una, ito yung sinasuggest ko kasi siya yung mas malapit sa format ni Korean. So, yung English term na compared to plus noun. Sa Tagalog naman, kumpara sa plus noun. So, parehong noun yung ginamit, no? Yung second format naman, adjective plus yung word na than sa English. And then sa Tagalog, yung mga salitang higit na or mas, tapos yung adjective. Ang Korean language kumpara sa English ay mahirap. 한국어가 영어보다 어려워요. Or pwede din namang 영어보다 한국어가 어려워요. So, ginamit natin dyan yung compared to plus noun na format, no? So, next example. Yung Seoul ay higit na malaki kaysa sa Busan. 서울은 부산보다 커요. So, that one, yung English translation niya, adjective plus than. Or, pwede din naman yung compared to. Yung Seoul ay mas malaki kumpara sa Busan. 서울은 부산보다 커요. So, same pa rin yung ibig sabihin niya, no? Whether compared to plus noun yung format or yung adjective plus than yung format. Sa akin, kumpara sa karne, gusto ko ang gulay. 저는 고기보다 야채를 좋아해요. Or pwede din naman yung second format, yung may adjective plus than. Ako mas gusto ko yung gulay kaysa sa karne. 저는 고기보다 야채를 좋아해요. So, same pa rin yung structure ng sentence. 저는 고기보다 야채를 좋아해요. So, for this grammar, since you are comparing two things, sa statement mo, dalawa yung noun na papasok. So, ang nakakalitong part is, saan mo idudugtong si boda, saan mo idudugtong yung iga, 을을, or 은는. So, for that part, I suggest that you check the comment section para dun sa link natin sa YouTube kasi magiging mahaba masyado kung dito ko siya lahat i-explain. So, if you find this video helpful, even yung mga videos natin sa YouTube, do share or tag someone you know na kailangan yung mga ganitong klase ng explanation.